Gusto nyo bang malaman kung nagkaroon ba ng copyright music ang ginawa nyong My This Story at kung paano ito madidelete? Alright po mga idol, I'm back and welcome back to my channel. So mga idol, for today's video ay tuturo ko po sa inyo step by step kung paano po natin malaman na nagkaroon tayo ng copyright music sa ating ginawang My Day Story at kung paano din natin to ma-delete. At take note lang po mga idol, ang content na to ay para lang po sa mga content creator na naka-open na po ang kanilang professional mode. Dahil po mga idol ay hindi lang po to sa ating My This Story, kundi po sa ating ina-upload na mga content video. Dahil po madalas ay nagkakaroon po tayo ng copyright music na hindi po natin nakikita sa ating profile recommendation. Yes po. At hindi rin po nag-notify sa atin si Mita na nagkaroon po tayo ng copyright music. So mga idol, ang ituturo ko po sa inyo ngayon ay kung paano po natin malalaman na nagkaroon po tayo ng copyright music at paano din po natin to i-delete. Tulad po nito mga idol, yung ginawa kong My Day Story. Yan po. Kung hindi ko po siya chinek sa ibang social media platform, ay hindi ko po nalaman na na-copyright music na po pala ang ginawa kong My Day Story. Yes po. So mga idol, kung gusto nyo pong malaman kung nagkaroon po ng copyright music ang ginawa nyong My Day Story or ginawa nyong video, ay panoorin nyo tong video na to hanggang dulo. Alright po mga idol, so umpisahan na po natin kung paano po malaman kung nagkaroon po ba ng copyright music ang ginawa nating video or My Day Story. So mga idol, una, punta muna tayo sa ating personal Facebook account dahil ipapakita ko muna sa inyo yung ginawa kong My Day Story na nagkaroon po ng copyright music. So dito po tayo mapupunta sa ating profile menu. At tingnan nyo po mga idol, yan po yung ginawa kong My Day Story. At hindi ko po alam mga idol na yung music na nilagay ko po pala ay nagkaroon po ng copyright music. Yan po. Yan. Yan. So mga idol, ipapakita ko rin po sa inyo kung paano po ako nagkaroon ng copyright music. So halimbawa, ito po, gagawa po tayo ng panibagong My Day Story. So click natin si Story, tapos mapupunta po tayo dito sa ating gallery. At maghahanap po tayo dito ng picture or video na gusto natin gawing My Day Story. So halimbawa, ito po mga idol, yan. So click ko po yung picture na yan, yan. Ito po yun. Halimbawa lang po ito mga idol ha, ito po yung gagawin nating My Day Story. Yan. So pag napunta ka na po dito sa wall ng ating My Day Story for editing, so nakita nyo po yung mga music dyan na nakahilera. Yan po. Yan po mga idol, pag naka-open na po ang ating professional mode o naging isa na po tayong content creator kay Mita, ay yung mga music na yan ay wag na wag nyo po yan gagamitin mga idol. Kasi yan po ay 100% copyright. Yes po. Kaya kung gusto nyo po maglagay ng music dyan sa gagawin yung My Day Story, ay i-click nyo lang po yung music dyan sa taas at mag-search po kayo ng instrumental sounds. Yun po ang ilalagay nyo mga idol ng mga music. Huwag po kayo mamili dyan sa nirecommend sa inyo ni Facebook. Kasi magkakaroon po kayo ng 100% copyright music. Yes po. So mga idol, ipapakita ko na rin po sa inyo kung paano po natin malalaman kung nagkaroon po tayo ng copyright music at kung paano din po natin ma-delete yan. So bakla po tayo at alis po tayo sa ating Facebook account. So punta po tayo dito sa ating Google Chrome. Yan po. Yan. So mga idol, pagdating po natin dito sa Google Chrome ay click po natin. Then mapunta po tayo sa search. So ang i-type po natin sa search mga idol ay yung web.facebook.com. So dito po mga idol ay mapupunta po tayo sa login or sign in. So make sure na po mga idol ay click muna natin tong 3 dots dyan sa taas sa right side. Yan po. Dahil po kailangan po nating i-check itong this tab site. Kasi pag hindi po natin yan na-check mga idol ay hindi rin po tayo makapasok doon sa web.facebook.com. Yes po. So pag na-check na po natin yan mga idol ang this tab site, ay back na po tayo. At dito po sa login,
na may nakalagay na put your username tsaka password. So, ilalagay nyo lang po dito ang inyong Facebook account. Yan po. So, sa akin po mga idol ay dahil naka-sign in na po ako dito ay may nakalabas na po na account. So, ito na lang po ang ilalagin ko. Yan po. So mga idol, pagkatapos po natin login, ay mapupunta po tayo dito sa wall page ng ating account. So mga idol, pagkatapos, nakita nyo po yung profile picture nyo doon sa right side. Yan po. So click nyo po yan mga idol. Tapos, lalabas din po yung buong pangalan ng inyong account. So click nyo po yan mga idol. Yan. Then, mapupunta po kayo sa inyong profile bio. Yan. Tapos po mga idol, pag dito na po kayo sa inyong profile bio ng inyong account, ay nakita nyo po yung, yan po, yung tingnan ang mga tools. Yan po. So, click nyo po yan. Tapos, mapupunta na po kayo dito sa inyong professional dashboard. Yan po. So, dyan po mga idol ay under nya po si pagre-recommenda ng profile. So, i-click po natin yan mga idol. At tapos, mapupunta po tayo dito sa account setting. Yan po. At hanapin din po natin si support inbox. Nandyan po siya sa pinakababa. Yan. At under niya po dito si report saka si other. Yan po. At i-click po natin to si your alert. At mapupunta po tayo dito sa message alert ni Mita. Yan po. So mga idol, as you can see, nakikita nyo po yung ginawa kong My Day. Yan po. So lumalabas po siya, di ba? So minutes lang po mga idol ha. Nagkaroon po siya agad ng copyright music. At ang nakalagay po dyan ay your video has new copyright updates to review, o diba? So click po natin yan mga idol para mapupunta po tayo dito sa support message. Yan po. Then mapupunta po tayo dito sa there are changes to your video. One or more actions were applied to your video because of copyright match. So click po natin yung sa baba, yung see details. Yan po. Tapos po mga idol, dito po ay nakalagay po dyan lahat ang mga detalye about sa video na na-copyright music. Yan po. So, click lang po natin yung continue dyan po sa baba. Tapos, mapupunta po tayo dito sa how does copyright work. So, ang una, in most locations, copyright is a legal right that protects original works of authorship. So mga idol, kahit po location ay may karapatan po ang may-ari ng video kung ginamit nyo po ang kanyang video at saka yung music. Yung second naman po mga idol ay copyright owners have certain rights under the law, including the right to stop other from copying or distributing their work or creating new work from it. Yes po. So yan po mga idol ay may karapatan din po yung owner ng video na ipatigil or ipa-close yung video na in-upload mo. Yes po. Then po mga idol, yung pangatlo ay under the term of service and community standards. You can only post content to Facebook that doesn't violate someone else's intellectual property rights. So dito po mga idol, kailangan po natin sundin ang mga rules na community standard ni Facebook. Lalong-lalo na po pag ginamit po natin yung ibang video na galing po sa ating kapwa content creator. So make sure po mga idol na wala po tayong nilabag na community standards at hindi rin po natin na-violate ang kanilang video na ginamit po natin. Yes po. So mga idol, click lang po natin itong continue dyan sa baba. Tapos, mapupunta po tayo dito sa how to make sure your content does not violate copyright law. So, dito po mga idol ay pinapakita lang po ang lahat ng mga karapatan at mga revenue or earnings ng may-ari ng video. Yan po. So, click lang po natin mga idol tong continue dyan sa baba. Yan po. Tapos, mapupunta po tayo dito sa what would you like to do? Yan po. So, these are the available actions you can take regarding the changes to your video. So, una, accept changes. You acknowledge these changes and any actions taken by the rights owner will be remain applied to your video. So, ang ibig pong sabihin dito mga idol, kung ito po yung pipiliin mo, ay pwede mo pong baguhin ang music na ilalagay dito.
Pero para po sa akin ay hindi ko siya pipiliin mga idol kasi hindi na po mawawala sa ating profile recommendation ang message alert ni Meta na nagkaroon po tayo ng copyright music. Yes po. So, ang second po mga idol ay submit dispute. Yan po. You believe you own the rights to this content or have permission to use it and want to provide additional details. So, dito po mga idol, pag ito po pinili mo ay parang nag-edit ka lang po ng video na may kailangan ka lang po idadagdag or papalitan. So, ganun din po mga idol, okay sana siya kaso hindi pa rin po mawawala ang message alert ni Meta na nagkaroon ka po ng copyright music. So yung pangatlo mga idol ay remove video. Remove the video from your post. So dito po mga idol, pag ito po ang pipiliin natin ay much better po dahil matatanggal po yung video pati po yung message alert ni Meta na copyright music. Yes po. Kaya mas maganda po mga idol na ito po yung remove video ang ating pipiliin. So para po sa akin, ito po yung pipiliin ko. So i-click ko lang po itong remove video. Tapos click po natin itong delete video sa baba. Yan po. So your video was removed. The issue is resolved and no further action is needed. Yan po ang nakalagay mga idol. So, ang ibig pong sabihin dyan mga idol ay natanggal na po ang message alert ni Meta na copyright music. So, click lang po natin tong close, yan. Pagkatapos po mga idol ay i-restart po natin ng 3 beses. Tulad po nito, yan. So, i-slide nyo lang po yung daliri nyo pababa, ganyan, yan. Para po matanggal na po yung message alert ni Meta na copyright music. Tapos po, back lang po tayo mga idol. Then, mapupunta po tayo dito sa ating profile menu. Then, hanapin nyo lang po yung ginawa yung My Day Story. So, yung sa akin, ito po, yan. So, click nyo po yan. Yan. Tapos, nakita nyo po yung 3 dots dyan sa taas. Click nyo rin po. At may nag-pop up po dyan na delete. Yan po. So, click nyo lang din po yung delete video. Then, another delete. Yan po. Pagkatapos nyo po delete mga idol, ay punta lang po kayo sa inyong profile bio. Yan po. Then, i-refresh nyo rin po ulit mga idol ng 3 beses. Slide nyo lang po yung daliri nyo pababa. Yan. Ganyan. 3 beses po. Then, okay na. So mga idol, bago po tayo magpatuloy, ay shoutout ko muna sina Minupas TV, J Crime Music, Melanie Mix Vlog, at saka si Jimar Ingwa. Yan po. So mga idol, shoutout po sa inyong lahat at maraming salamat. God bless us po. So mga idol, ganun na po kadali kung paano po malaman kung nagkaroon po ba tayo ng copyright music sa ginawa natin My Day Story at kung paano po ma-delete ito. So mga idol, take note lang po, hindi lang po to sa ating My Day Story ay ganun din po sa gagawin nating content video. Yes po. So ganun lang po ang process mga idol kung nagkaroon ba ng copyright music ang ginawa nating video. So mga idol, kung meron pa po kayong mga katanungan, put your comments below para po mabasa ko po yan at masagot ko rin po kayo. Alright po mga idol, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta dito sa aking channel. Mag-ingat po tayong lahat mga idol. God bless us po. Bye-bye!